Ang ating planeta ay parang isang maselan na timbangan na ang bawat bahagi mula sa nagyayelong mga polo hanggang sa malalagong kagubatan ay mahalaga. Pero ngayon, nasa sangandaan tayo at ang mga higanteng yelo ng ating mundo, ang mga polar ice caps at glaciers, ay mabilis na natutunaw. Sa mga nagyayelong imbakan na ito, nakasalalay ang halos lahat ng tubig tabang sa mundo. Isipin mo na lang ang laki ng mga yelong ito. Malawak at kumikislap na tanawin na aabot hanggang sa iyong makikita. Ang Arctic, ang tahanan ng mga polar bear, ang pinaka-naapektuhan ng pag-init na ito. Ang yelo, na dating matibay na plataporma para sa mga polar bear para manghuli at mag-alaga ng kanilang mga anak, ay numinipis at lumiliit na ngayon sa hindi kapanipaniwalang bilis. Habang natutunaw ang mga higanteng yelong ito, bilyon-bilyong galon ng tubig ang napupunta sa ating mga karagatan, dahilan para tumaas ang level ng tubig. Hindi ito banta lang sa hinaharap, nangyayari na ito ngayon. Isipin mo na lang ang mga lungsod sa baybayin na dating mga sentro ng aktibidad ng tao ay unti-unting nilalamon ng tumataas na tubig. Ito ang katotohanang kinakaharap ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang mga mabababang isla na halos hindi na nakikita sa ibabaw ng tubig ang pinaka-vulnerable. Ang mapa ng ating mundo ay nagbabago na. Ang mga epekto ng hindi pagkilos ay nakakatakot dahil nanganganib na maglaho ang mga bansa sa ilalim ng tubig. Hindi lang ang Arctic ang naapektuhan ng pagtunaw ng yelo. Sa Antarctica, ang malalaking grupo ng mga penguin ay umaasa sa yelo sa dagat para sa pagpaparami at pag-aalaga ng kanilang mga anak. Habang lumiliit ang yelo, lumiliit din ang kanilang pagkakataong mabuhay. Isipin mo na lang ang mga nilalang na ito na sanay sa malamig na lugar ay nahihirapang mag-adjust sa mabilis na pagbabago ng mundo. Ang balanseng buhay sa mga polar region na ito ay nasisira at ang epekto nito ay aabot sa buong food chain. Hindi lang ang mga polar region ang nanganganib. Ang pag-init ng mga karagatan ay nakakasira sa mga marine ecosystem sa buong mundo na nakaapekto sa populasyon ng isda at mga coral reef. Ang mga epekto ay nararamdaman hanggang sa malayo sa mga nagyelong lugar na nakakaapekto sa seguridad sa pagkain at kabuhayan sa buong mundo. Ang pagtunaw ng yelo sa ating planeta ay isang malinaw na babala, isang agarang panganib na nangangailangan ng ating atensyon. Malala na ang sitwasyon, pero hindi pa huli ang lahat. May kapangyarihan tayong baguhin ang ating direksyon para maitama ang ating landas. Isipin mo na lang ang isang kinabukasan kung saan ginagamit natin ang kapangyarihan ng inobasyon at kolektibong aksyon para labanan ang climate change. Isang kinabukasan kung saan ang renewable energy ang pumalit sa fossil fuels, kung saan ang mga sustainable practices ang naging normal, at kung saan ang mga higanteng yelo ng ating planeta ay naisalba para sa mga susunod na henerasyon. Ito ang kinabukasan na dapat nating pagsikapan. Ito ay isang kinabukasan kung saan ang sangkatauhan at kalikasan ay maaring mamuhay ng magkasama, kung saan ang balanseng kalagayan ng ating planeta ay naibalik. Panahon na para kumilos bago pa maging simbolo ng ating hindi pagkilos ang mga natutunaw na yelo.